Muli po ay muling nagbabalik ang inyo pong banglingkod dahil po may bumaba pong banal na espiritu at ang ating pong kasangkapan ay pinagbilinan, pinangaralan, ano ba? Pinangaralan, yun po pala. Ganyan po dito sa Karan ng Langit kapag po ang mga lingkod ay nagkakaroon po ng mga pagkakamali. Ang kauna-una pong na nagpaparusa po rito mga banal na espiritu, mangangaral po sila at magagalitan yung pong mga lingkod. Ganyan po kahiwaga dito sa Karan ng Langit. Tuloy po natin yung ating pong mensahe para po sa araw na ito. So yung pong ating pong natakil kanina na mga mensahe, yun nga po mga nagaganap na mga digmaan sa iba't ibang panig po ng mundo at yung pong mga nagaganap na mga paglindol, pagyanig, pagbaha, yung mga tornado, mga granizo na talagang nakakasindak po. Lahat po yan. Na-mensahe na po namin yan dito. dahil po yan, minensahe po namin yan sa sangkatauhan. Kung babalikan nyo po yung mga minimensahe po namin, lahat ng mga minensahe ng mga banal na espiritu, lahat po nagaganap. So paano nyo po sasabihin na mga bumababa dito ng mga espiritu ay mga karumaldumal na espiritu? Napakalaki po ng kaibahan. Dahil yung po mga bumababa po dito, mga banal po yan. Mga banal na espiritu. Na sana, ang aking lang pong panawagan, ang mga mensahe ng mga banal na espiritu na yan, huwag po natin yung baliwalain. Yan pong mga pagbaba ng mga banal na espiritu na yan, mahiwaga po yan. Sana, kagutuman po natin yan dahil meron po silang mga dalang balita buhat sa kaitaasan na siyang pwedeng makapagligtas po sa atin kung paano tayo makaliligtas sa mga nangyayaring kaguluhan na ito sa ating pong bansang Pilipinas at sa buong mundo na po ito. Kung titingnan po natin ang sinabi ni Haring David dito po sa Awit Kapitulo 82, Kapitulo 2 po pala, Awit Kapitulo 2. Bakit po ito'y nagaganap sa ating pong kapanahunan ngayon? Ang sabi po rito ni Haring David, bakit ang mga bansa ay nangagugulo at ang mga bayan ay nangagaakala ng walang kabuluhang bagay? Ang mga hari sa lupa ay nagsisihanda at ang mga pinuno ay nagsasanggunian laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran langis na sinasabi, lagutin natin ang kanilang tali at ating iwaksi ang kanilang mga panali sa atin. Alam niyo po ba yung tali na ito? Ito po yung tali ng pag-ibig, kapayapaan ng Diyos sa ating lahat na nais tanggalin ng mga namumuno ng iba't ibang bansa, lalong-lalo na po ng mga namumuno sa mga gera-gera na yan. Bakit daw ang mga tao ay nangagugulo at nag-aakala ng mga walang kabuluhang bagay? Ayon po kay Haring Solomon, dahil lahat ng ginagawa ng tao sa ilalim ng araw dito sa sangkalupaan, lahat ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan, ang mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Ano po ba ang may kabuluhan? Alam niyo po? Ang tunay po na may kabuluhan na pwede po nating magawa, ano po yung inutos ng ating Panginoon Jesucristo? Ibigin ang ating kapwa na gaya na ating sarili,
Ibigin natin ang ating Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, ng ating buong pag-iisip, at ng ating buong lakas hanggang sa tayo ay mawala ng hininga. Yan po ang may kabuluhan na pwede po nating magawa. Na ang ating mga gagawin, magsamba, magpuri, dakilahin natin ang ating pong dakilang Ama. Siya na lumalang sa ating lahat. Siya na gumawa ng langit at lupa, na gumawa sa ating lahat. Yan po ang dapat nating purihin at sambahin magpakailanman. Hindi po yung mga nilalang lamang. Ano po ang sinabi ng Apostol San Pablo? Ito po Bigyan mo yung laruan sa kanila. Ito po ang nangyari kasi kung bakit ang Diyos ay nagalit sa ating panahon ngayon. Basahin po natin. Roma, Kapitulo 1, talatang 23 hanggang 25. Sa 21 na po tayo mag-umpisa. Ito po ang mga nangyari. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid. At ang mga mangmang nilang puso ay pinapagdilim dahil po sa mga kagahamanan ng mga namumuno sa mga kayamanan at yung mga taong sumobra na sa kapangyarihan at kayamanan. Para ang pakiramdam nila dito sa sangkalupaan sila ng Diyos. Sino pong Diyos ang hindi magagalit? Kaya nga po lagi reklamo ng Ama. Kung ako nga'y Ama, nasaan ang aking dangal? Kung ako nga'y Panginoon, nasaan ang takot nyo sa akin? Dahil tayong lahat ng mga tao ay nabuhay dito sa sanlibutan upang tayo mag-aral na matakot sa Kanya. Lahat ng mga tao dito sa sanlibutan, lahat kailangang magkaroon ng takot sa ating pong dakilang Ama. Kaya nga po itong mga nangyayari nito sa ating sangkalupaan, lahat ng tao sa sanlibutan walang takot sa Diyos. Lumalaban po tayo sa Kanyang kapangyarihan. Tandaan po nating lahat, wala po tayong kaya sa ating pong dakilang Ama. Malilipol po tayong lahat kung tayo patuloy na makikipag-alitan, kung tayo patuloy na mapupot sa Diyos, kung tayo patuloy na makikipag-away sa Kanya, wala po tayong kaya sa Diyos. Mauubos po tayo. Lahat tayong mga tao, wala po tayong kaya sa Kanya. Wala tayong kaya sa Diyos. Kaya pinakamabuti po natin gawin upang tayo ay mabuhay pa at magkaroon ng kaligtasan, sumuko na po tayo sa ating pong Panginoon. Sumuko na po tayo sa ating Panginoong Diyos. Magbalik loob na po tayo sa Kanya. O kayong tumatalikod na mga anak, sabi niya, ito pa, basahin na po natin Jeremias, Kapitulo 3, talatang 14. Kayo'y manumbalik o tumatalikod na mga anak, sabi ng Panginoon. Di po ba napakalinaw? Kayo'y manumbalik o tumatalikod na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo, sapagkat ang lumalang sa atin, sa ating mga tao, ang lumalang sa atin ay ating asawa. Yun naman po sabi ni Propeta Isaias. Ano po ang ginawa natin? Nangalunya daw po tayong lahat. Paano tayo nangalunya? Lalong-lalo na po yung mga taong gumagawa ng kasamaan. Mas inibig po nila ang gumawa ng kasamaan kaysa gumawa ng kabutihan. Mas inibig pa nila si Satanas. Ibig sabihin, nangalunya ka sa iyong asawa, na iyong asawa ay ang ating Panginoon, ang ating dakilang Ama.
Mahiwaga po yan. Yan pala ang naging kasalanan nating lahat. Tuloy po natin. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at mga nagsisigapang. Ito po yung mga rebulto na pilit pinasasamba ng mga pari ang mga tao. Diyos ko po, tanda po natin sa lahat po ng mga namumuno sa mga simbahang Katoliko, malaki po ang pananagutan natin sa harapan ng dakilang Ama. Dahil alam na alam nyo po ang mga batas ng ating dakilang Ama sa banal na kasulatan. Bakit hindi natin sinusunod kung ano ang nakatala at nakasulat sa banal na kasulatan? Kabisado nyo po yung Biblia. Bakit hindi po natin yan ipatupad ng tama? Bakit hindi natin i-aral ng tama ang nakalagay sa banal na kasulatan? Na ayaw ng Diyos ang mga tao isasamba sa mga rebulto. Exodo Kapitulo 20, basahin niyo po yan. Levitico Kapitulo 26. Kanya po yan. Awit 115. Lahat po ng mga banal at mga propeta, may mga mensahe po sila tungkol sa mga rebulto. Bakit ayaw po ninyo yang ipatupad at iaral sa mga tao na ayaw ng Diyos na ang mga tao pasasambahin po sa mga rebulto? Bakit ayaw po nating sundin ang kalooban ng ating Ama na nasa langit? Kaya nga po siya nagagalit. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao. O, di po ba? Larawan ng tao? Alam niyo po ba yung ginawa ng Panginoong Jesucristo? Mga artista po yun. Naging Diyos pa ngayon ng mga artista. Diyos ko po. Tuloy po natin. Dahil dito sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. O, kita nyo na po. Yung mga ginagawa nyong ganyan, nawawalan po kayo ng kapurihan pagdating sa harapan ng dakilang Ama. Masakit lang po sabihin na bakit wala pong pari ang nakarating sa kalangitan. Walang papa ng Roma ang nasa kalangitan. Gusto niyo pong papatunayan? Punta kayo dito. Mayakit po sa kalangitan dito. Tuloy po natin. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sino pong Diyos ang hindi magagalit? Yung mga katotohanan ng tunay na aral ng banal na kasulatan, pinalitan ng mga kasinungalingan. Sino pong Diyos ang hindi magagalit sa ginagawa ng sangkatauhan? Na sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Sino pong Diyos ang hindi magagalit? Na ang mga pinupuri, niluluwalhati, dinadakila ng sangkatauhan ay ang nilalang lamang. Sa halip ng ating pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, at sinasamba ay ang lumalang. Sino pong Diyos ang hindi magagalit sa sangkatauhan? Sapagkat pinalitan nila ng katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Sino po ba yung lumalang ng langit at lupa? Sino po ba ang lumalang ng sangkatauhan? At sino po ba ang lumalang ng lahat ng mga bagay na yung nakikita dito sa sanlibutan? Di po ba ang ating Panginoon? Di po ba ang ating dakilang Ama?
Bakit tayo nating purihin, sambahin, dakilain ang lumalang? Ang ating pinupurit, niluluwalhati ay ang nilalang. Kaya po tandang-tanda ko po at napanood ko po yung sinabi po ng ating kapatid na Brother Eli Soriano. Alam niyo po ba yung ginawa ng Papa ng Roma? Sa kanya po galing to, hindi sa akin ha. Ang sabi niya, yung Papa ng Roma, kinuha na raw po yung kapurihan ng ating pong dakilang Ama. Tingnan niyo po yung Papa ng Roma daw. Kahit saang pumuntang bansa, dinudumog ng milyon-milyong tao. Siya ang sinasamba, siya ang pinupuri, siya ang dinadakila, siya ang niluluwalhati ng mga tao. Kaya nga po itong reklamo ng ating pong dakilang Ama. Kung ako may Ama, nasa ng aking dangal? Kung ako may Panginoon, nasa ng takot niyo sa akin? Na dapat sana iyang mga pagpupuri, pagsasamba, pagluwalhati at pagdakila niyo sa kanila, dapat sana sa akin, hindi sa kanila. Yan po ang reklamo ng ating pong dakilang Ama sa sangkatauhan. At sa lahat po ng mga taong namumuno na ganyan ang ginagawa, na ang nais nila silang dinadakila ng sangkatauhan. Isipin nyo po, sa kanila, dapat yung mga papurit, pasasalamat na yan, pagdakila at pagsamba, dapat po yan sa lumalang, hindi po sa ating mga tao. Kaya po kami dito, sila po ang ating pinupuri, sila po ang ating pinasasalamatan, sila ang ating dinadakila, sila ang ating sinasamba, at sila ang ating itinataasan man po tayo pumaroon. Dahil sila ang dapat makilala, sila ang dapat nating pagharin at ipakilala sa buong sanlibutan, hindi po yung ating mga sarili. Kaya nga po marami nang naglaba sa mga hari, reyna, prinsipe, prinsesa. Nasaan daw ang tanong ng pastor? Anong contribution ng kapayapaan ang naihandog nyo sa sangkatauhan? Di po ba wala? Ang dami nang naglaba sa mga hari, reyna, prinsipe. Wala pong iba na makapagbibigay ng kapayapaan sa buong sanlibutan, kundi ang Diyos, ang ating pong Panginoon at ang ating dakilang Ama. Sila lamang ang may authority na makapagbibigay ng pag-ibig, kapayapaan sa sanlibutan at kasaganaan. Dahil yan ang kanyang mga pinangako sa sangkatauhan. Kung tayo'y magmasunurin sa kanyang mga utos, kung tayo'y magmasunurin sa kanyang mga batas, sa kanyang mga palatuntunan, pagpapala ay kanyang pinangako. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, tama na yung mga ginagawa po natin. Ipakilala po natin ang Diyos sa sangkatauhan. Ipakilala natin ang lumalang, hindi yung ating mga sarili. Yan ang kinagagalit ng Diyos sa sangkalupaan. Dahil maraming mga namuno, sila, ang mga sarili nila, ang kanilang mga tinanyag, na dapat sana ang ating mga itinanyag, ang mga banal na espiritu, ang ating Panginoon, ang mga arkanghel na kalangitan, ang mga doktor na kalangitan, at higit sa lahat ay ang ating dakilang Ama. Sila dapat ang ating tinatanyag at ipinakikilala sa buong sanlibutan, hindi ang ating mga sarili. Ano ba ang magagawa natin bilang tao sa sanglibutan? Sila lamang ang makapangyayari sa lahat ng bagay. Lahat ng mga hinahangad natin sa buong sanlibutan, sila lamang ang may authority na makagagawa ng lahat ng mga imposible. Wala po tayong magagawa kung sila'y wala. Tandaan po natin lahat yan. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Napakasakit po nito sa ating pong Panginoon kung hindi nyo po nalalaman.
na siyang pinupuri magpakailanman. Dahil dito binigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita, sapagkat pinalitan nila ang kanilang. Medyo mabibigat na po ito. Ito po yung mga ginawa ng sangkatauhan na siyang pinagalit po ng ating Panginoong Diyos. Dahil talaga naman pong ito'y inihula ng ating pong kagalang-galang na si Timoteo. Lahat po ng mga binanggit ni Timoteo sa 2 Timoteo Kapitulo 3, nandun po yung lahat ng mga ginawa ng sangkatauhan kung bakit ang ating pong Panginoong Diyos ay nagagalit sa ating pong kapanahunan ngayon. Na dapat sana tigilan na po natin ang paggawa ng kasamaan at lahat ng mga masasakit na bagay sa paningin ng ating pong dakilang Ama. Tigilan na po natin ang mga kasamaan na yan upang ang Diyos naman po ay malugod sa atin. Nakakitaan tayo ng pagbabago. Kaya nga po wala kaming tigil ng pastor sa paghagupit sa sangkatauhan gamit ang pamalumbakal. Alam niyo po yung pamalumbakal? Yan po ang banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Ang salita ng Diyos. Ano po ba meron sa pamalumbakal na ito? Hebreo Kapitulo 4 talatang 12. Ito po ang sandatang ginagamit ng pastor sa bawat tao ngayon. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa sa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ganyan po kapangyarihan ang salita ng Diyos. Na ang salita ng Diyos hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili. Mawawala tayong lahat sa sanlibutan. Lahat tayo ay papanaw. Lahat tayo ay mawawala sa sanlibutan. Pero ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman. O sige po, basahin na rin po ulit natin. Yan po ay nasa Mateo Kapitulo 24. Ang 24 talatang 35. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas, sapagkat ito'y mananatili magpakailanman. Dumating man ang iba't ibang salin lahi, mawawala po tayo dito sa sanlibutan. Subalit ang salita ng Diyos, mananatili po yan. Kaya huwag po nating babaliwalain ang salita na ito. Ang sabi ni Propeta Josue, sana pakatandaan ninyo itong sasabihin ko sa inyong lahat, na huwag nating babaliwalain itong mga salita na ito, itong Biblia. Ang sabi po niya rito, Josue Kapitulo 1 talatang 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbubulayan araw at gabi. Kaya po sa lahat ng mga tao na hindi marunong magbasa ng Biblia, magbasa na po kayo ng Biblia. Dahil ito po yung mga karunungan na may ipon po ninyo sa sangkalupaan habang kayo naririto. Dahil kailangan po nating mag-ipon ng mga kayamanan doon sa kalangitan. Yan po mga karunungan na yan na ating pong matututunan dito po sa Biblia o sa banal na kasulatan. Yan po yung mga kayamanan na kailangan nating ipunin sa sangkalupaan habang tayo po ay nabubuhay dito sa sangkalupaan. Dahil ito yung mga kayamanan na ito nating maipon, ito po yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Lakipan lang po natin ito ng mga mabubuting gawa. Dahil hindi yung mga tagapakinig yung inaaring ganap ng ating pong dakilang Ama, kundi ang tumutupad ng mga mensahe at nakasulat. Mapalad ang bumabasa at ang mga kikinig ng mga salita ng hula ng aklat na ito, sapagkat magkakaroon ka po ng pag-asa, magkakaroon ka ng kaligtasan
dito sa masama at likong lahing ito na sinasabi ni Apostol San Pedro. Tanong ko po, masama na po ba yung lahi na ito? At liko na po ba itong lahi na ito? Hindi po ako may tanong niya si San Pedro. Dahil tayong lahat ay dadaan sa kanya. Tandaan niyo po ang sinabi ko. Pagdating ng panahon, taglisan natin dito sa ibabaw ng lupa, lahat po tayo makakaharap po natin si San Pedro. Ano kaya ang ipagsusulit natin sa ating pong dakilang Ama? Dahil lahat ng tuhod ay luluhod sa harapan ng dakilang Ama. Lahat ng dila, lalong-lalo na yung mga dilang sinungaling na yan, lahat na yan ay magsusulit sa harapan ng dakilang Ama. Lahat ng mga manloloko ng mga tao na niloloko ang kanilang kapwa, lahat ng dila ninyo magsusulit yan sa harapan ng dakilang Ama. Dahil lahat ng ginagawa natin dito sa ibabaw ng lupa, lahat po yan ay nakikita niya. Yan po sinabi ni Propeta Jeremias. Dapat po alam po natin lahat ito. Jeremias Kapitulo 16, talatang 17. Ito po ang sabi ng ating pong Panginoon at ng ating dakilang Ama. Sapagkat ang aking mga mata ay nanga sa lahat ng kanilang lakad, sila'y hindi nangakukubli sa aking mukha, o nangalilingid man ang kanilang mga kasamaan sa harap ng aking mga mata. Wala po tayong maitatago. Ipagkalihim-lihim mo pa yung mga lihim na yan, nakikita ka po ng Diyos. Lahat ng ginagawa mo sa lihim, lahat ng mga ginagawa mong kasamaan na nakatago, nakikita ka po ng Diyos. Wala kang maitatago. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na po ng pagbabago. Panahon na po na tayo kailangan ng magbalik loob sa Diyos. Dahil ang sabi po ni Propeta Amos, hanapin ninyo ako at kayo'y mga bubuhay. Ito na lamang po ang nalalabi nating pag-asa na kung tayo'y magbabalik loob, magsisisi, magbabago. At alam nyo po itong nangyayari na ito. Sa palagay nyo po kaya, kapag ang bawat bansa na ito na naggigera, nag-aaway-away, sa palagay nyo ba, walang mga nuclear weapon, yung mga bansa na yan? Sa oras na may magkamali na pagpindot, ilang bilyong katao kaya ang mawawala ng buhay? Kaya nga po kinananawagan sa lahat ng mga namumuno ng mga bansa, maawa kayo sa inyong sarili. Malaki ang pananagutan nyo sa harapan ng dakilang Ama. Kahit hindi ka kumikilala sa Diyos, nasa uli ang pagsisisi. Nasa uli ang pagsisisi kapag nararamdaman mo na ang init doon sa impyerno. Maawa kayo sa mga taong nagkakamatay. Maawa kayo sa mga taong nangawala ng buhay. Maawa kayo sa inyong mga nasasakupan. Maawa kayo sa inyong mamamayan na nagkakamatay. Huwag nawang mangyari. Kaya po sa lahat ng mga tao na nakikinig sa akin, huwag po tayo magpatumpik-tumpik sa ating pong mga bahay. Lumuhod po tayo sa bawat gabi. Sama-sama po tayong manalangin. Ipanalangin po natin ang ating bayan. Ipanalangin po natin ang sangkatauhan. Ipanalangin po natin ang lahat ng mga tao na sana po ay magkaroon pa po ng kaligtasan. Na sana maawa at mahabag ang ating Panginoon. Kung makikita po ng ating dakilang Ama na ang bawat tao pala kapag nakakaramdam na ng mga takot, nakakaramdam na ng mga sindak, nakakaramdam na malapit na sila sa kamatayan, nagkakaroon din pala ng takot. Ganon din po yung nangyari sa panahon ni Ninunong Noe. Natakot lamang at nasindak yung mga tao nung nasa harapan na nila yung kamatayan. Sana naman po, wag naman pong ganun ulit yung mangyari. Wag po nating gayahin kung ano yung nangyari
sa panahon po ni Ninunong Noe, nung gunawin ng Diyos ang sangkatauhan. Kaya po kami ng pastor, araw-araw po kami nagmemensahe, araw-araw kami na nagsasalita ng salita ng Diyos, ng mga aral ng katotohanan, na kami naghahayag sa sangkatauhan. Dahil ang nais namin ay puspusin kayo ng buong kaalaman sa buong katotohanan ng mga tunay na aral ng banal na kasulatan. Kahit ang mga hiwaga, talingaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan ay sinasaysay ng pastor. Sa ayon nyo man ito pakinggan at sa hindi, o sa pakinggan nyo man, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakikinig ng mga aral po namin. Tandaan nyo po, ang Diyos ay gumagamit ng mga tao. Sila po ay gumagamit ng mga tao maghahayag ng kanyang mga kalooban. Ang Diyos ay gumagamit ng mga tao upang makarating ang kanyang mensahe buhat sa kaitaasan. Huwag po nating babaliwalain yung mga taong naghahayag ng mga katotohanan. Huwag nyo pong tingnan ang aming pong pagkatao dahil hindi kami kilala, dahil hindi kami tanyag, kaya hindi nyo pinakinggan ang mga minimensahe namin. Sa kabila ng lahat ng mga minimensahe namin ay kasalukuyan nagaganap sa ating kapanahunan, dahil ang mga minimensahe namin sa inyo ay mula sa mga banal na espiritu na hindi nyo pinakikinggan. Kaya nga po ang Ama ay patuloy at patuloy nagagalit sa sangkalupaan. Dahil sa patuloy niyong pagbaliwala sa mga taong ginagamit niya, sa patuloy niyong pagbaliwala sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, tingnan niyo po yung mga bansa, lahat ng mga bansa ng mga dinilubyo, lahat ng mga bansa na nagkaroon ng mga kasakunaan. Pag-aralan niyo po kung anong pananampalataya meron sila. Karamihan po sa kanila, hindi nila kinilala ang Panginoong Jesucristo. Karamihan sa kanila, hindi nila pinaniwalaan ang ebanghelyo ng Panginoon. Basahin niyo po ang 2 Tesalonica, Kapitulo 1, talatang 7 hanggang 9. Dahil ang ating pong Panginoong Jesucristo ay naghihiganti na. Yan po ang kanyang galit. Yan po yung kanyang Tama po, nung panahon po niya pagtubos, nung panahon po niya yun, nung buhay pa siya, pagtubos po yun. Nasa panahon na po tayo ng paghatol, ng mga kahatulan, binabana po. Ito po, pakinggan nyo po, yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo dito po sa 1, Kapitulo 3. Ito po kasi ang ginawa ng sangkatauhan. Sa kabila ng ating Panginoon Jesucristo ay binigay na regalo ng ating dakilang Ama. Dahil nga po sa malaking pag-ibig ng ating dakilang Ama at ng ating Panginoon sa sangkatauhan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay magkaroon ng kaligtasan. Tuloy na po natin dito sa Juan Kapitulo 3. Sa 17 na po tayo. Napakaliwanag po yung tungkulin na ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin po ulit natin para po sa inyong kaalaman lahat. Sana po magpakumbaba na po kayo sa Panginoon. Lahat ng mga bansa na dinilubyo, wala naman pong masama kung kikilalanin nyo ang ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga bansa na hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo, kayo po ang ginagantihan ng ating pong Panginoon sa ating pong kapanahunan ngayon. Kaya po kung pakikinggan nyo po yung aking tinig, malay nyo po magkaroon po kayo ng kaligtasan. Ang sabi po dito sa 1 Kapitulo 3, talatang 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Napakaliwanag po, kaligtasan po ang daladala ng ating pong Panginoong Jesucristo.
Bakit hindi nyo po siya matanggap? Kapayapaan, kasaganaan, kaligtasan ang inalok ng Panginoong Hesukristo. Bakit hindi ninyo matanggap ang Panginoong Hesukristo? Dahil ba ang nais ninyo, yan, ang nais ninyo, kaguluhan. Kawawa naman po yung mga tao nagkakamatay. Paano na lang kung yung magkamatay dyan ay ang inyong mga pamilya, ang inyong mga kaanak? Tanong ko lang po yan. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Nakita nyo naman po, sumampalataya lang kayo sa Panginoong Hesukristo, wala kayong hatol. Yan po yung sinabi ng ating Panginoon, ngayon ngay wala ng hatol. Sa mga nasa kay Kristo Jesus, napakapalad po ng mga tao na tinatanggap ang Panginoong Hesukristo, walang hatol sa kanila. Walang parusa, walang salot, walang sumpa. Kaya lamang po sa mga ginagawa ninyo, nadadamay po yung mga taong walang kasalanan. Kawawa naman po yung mga taong walang kasalanan. Ganon din po yung nangyari sa panahon ni Ninunong Noe nung pinatay ng Diyos ang sangkatauhan, na damay ang mga walang kasalanan. Nangyayari ulit sa ating kapanahunan ngayon. Kawawa naman po yung mga taong walang kasalanan. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na! Kita nyo naman po yung mga nangyayari kagaganap sa ating pong kapanahunan ngayon. Lahat po ng hatol nandyan na! Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. At ito ang kahatulan, na naparitong ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tawang kadiliman. Sino ba si Dilim? Si Satanas! Si Diablo! Yan ang inibig ng sangkatauhan. At narito ang kahatulan at naparitong ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Yan po pala, dahil sa masasama yung kanilang mga ginagawa, ayaw nila sa Panginoong Hesukristo. Dahil ang Panginoong Hesukristo ang ilaw ng kapanahunan nila, ayaw nila. At sa panahon po natin, tandaan po natin lahat, ang ating Panginoong Hesukristo, nasa anyo na po siya ng Espiritu at meron po siyang mga taong ginagamit na ang kanyang mga salita, na ang kanyang mga binabahagi sa amin. Yun din po yung aming binabahagi sa inyo. Kung paano ito sinasabi ng Panginoong Hesukristo noong kapanahunan niya, ganun din po namin ito sinasabi sa inyo. Kaya po binabasa po natin ang lahat ng kanyang mga sinasalita. Para po ang mga tao ay magkaroon naman ng pagbubulay-bulay, na ang mga tao ay magsisi, magbago at magbalik loob na po sa Diyos. Dahil talagang darating po tayo sa mga nangyayaring nagaganap na ito, dahil ang ikatlong pagkaaba ay bumaba na po. Alam nyo, ang ikatlong pagkaaba, yan pong gera na yan. Marami po mga taong mawawala ng buhay. Maawa po tayo sa sangkatauhan. Dahil nakamensahe po at aking dadalhan ng kapisan ng mga tao. Ito po ang aking pong huling mensahe sa lahat po ng mga tao, na sana habang may oras pa, habang may panahon pa, sana po itatak po natin ito sa ating mga puso at isipan. Ito pong huling mensahe ko na ito sa inyo bilang isang hindi kilalang ibanghilista na sa inyo naghahayag ng mga kalooban ng ating Ama na nasa langit, na hindi nyo pinakikinggan. Ito po ang aking pong huling mensahe, na sana po ay tumimo
sa inyong mga puso at isipan. Zephanias Kapitulo 2. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ang Panginoon. Mula po noon hanggang sa ngayon, hanapin niyo daw po ang Diyos. Hanapin niyo po yung kanyang tungtungan. Hanapin niyo po yung mga taong ginagamit ng ating pong Panginoong Diyos sa ating kapanahunan. Hanapin niyo po kung saan nananahan ng Diyos sa ating pong kapanahunan ngayon. Wala na po siya sa Horeb. Wala na po siya sa bundok ng Sinai. May mga tao po siyang ginagamit at sila po ang inyong hanapin. Kayo'y magpipisan, oo magpipisan, o bansang walang kahihiyan. Bakit daw po walang kahihiyan ng mga tao? Di po ba sinabi natin kanina, sino ang sinasamba ng sangkatauhan? Ang mga tao daw po ay sumamba sa nilalang kesa sa lumalang. Sinasamba ng mga tao ngayon at pinupuri ng mga tao ngayon ay ang kanyang mga nilalang. Nasalip sana ang ating sinasamba, pinupuri, dinadakilan, niluluwalhati at pinasasalamatan ay ang dakilang lumalang sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoon at ang ating dakilang Ama. Siya po ang ating papurihan magpakailanman. Siya nawa. Bago ang pasyed lumabas, bago dumaang parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang karawan ng galit ng Panginoon, hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsisigawan ng ayon sa kanyang katulan. Hanapin niyo ang katuwiran, hanapin niyo ang kaamuan, kay pala ay malilingid kayo sa karawan ng galit ng ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, kaya po kami patuloy at patuloy na naghahayag sa inyo. Sa pakinggan nyo po kami sa hindi, nasa inyo na po yan. Kung nakikita nyo naman po na mabuti po ang aming mga inaaral, mabuti ang aming ipinapayo, mabuti ang aming inihahayag, nawa po, ito po yung ating ganapin sa ating pong buhay. Nawa po ipagariin po natin ang ating pong dakilang Ama, pagariin natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Paghariin po natin ang Diyos na lumalang at hindi ang nilalang. Sana po ay may natutunan po kayo dito po sa mga aral ng katotohanan. Dito po sa Karya ng Langit. Sana po ay matapos na ang mga kaguluhan na to. Sana po, hari nawa na ang mga kaguluhan na to, na yung mga namumuno, ipanalangin po natin na yung kanilang mga nadimlang mga kaisipan, na mga binulungan ni Satanas, na mga ginagamit ni Satanas sa ating kapanahunan, ipanalangin po natin sila. Ipanalangin natin sila na magliwanag yung kanilang mga kaisipan upang huwag pong madamay ang mga walang kasalanan. Huwag madamay ang mga taong kawawa naman. Magiging masaya po ba tayo kung makikita natin na nagandusay ang santambak at milyong-milyong mga patay sa mga lansangan, na ang mga tahanan ay nawasak, yung kanilang mga ari-arian ay nagkasirat na wasak. Kaya nga po, kung itutuloy po natin yung mga mensahe ng ating pong Panginoong Jesucristo, lahat po yan ay magaganap. Darating daw po ang malawakang paggutom. Marami pong mga bagay-bagay na nakakasindak, kahindik-hindik na mga pangyayari. Kaya po ako po'y nananawagan sa inyong lahat na mga nakikinig sa aking tinig. Manalangin na po tayo, humingi po tayo ng awa at habag. Humingi po tayo ng habag, awa sa ating pong dakilang Ama at sa ating pong Panginoon. Huwag po nating baliwalain ang ating pong Panginoong Jesucristo. Siya po ang nag-isa nating tagapayo, tagapangaral, tagapamagitan. Hindi po tayo pwedeng dumirekta sa ating pong dakilang Ama. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, at walang makararating sa ating pong dakilang Ama kung hindi po tayo dadaan sa Kanya. Huwag po nating baliwalain ang ating pong Panginoong Jesucristo. Sa lahat ng mga bansa na dinilubyo na
Wala naman pong masama kung tatanggapin niyo po ang Panginoong Jesucristo bilang inyong hari. Dahil ang kaligtasan, nasa Kanya pong mga kamay. Yun lamang po, at maraming salamat po sa inyong lahat, na sana magbago na po kayo ng pananaw, magbago na po kayo ng pag-iisip, magbago na kayo ng paniniwala. Paghariin po natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Paghariin natin ang ating dakilang Ama sa sangkalibutan. At iwaksin na po natin ang lahat ng kasamaan. Yan lamang po, at maraming salamat po sa inyong lahat. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan, pasasalamat, at pagpuri magpakailanman sa ating Panginoon, sa dakilang Ama, sa mga doktor ng kalangitan, mga arkangheles ng kalangitan, at sa lahat po ng mga banal na espiritu, sa lahat po ng papuri, pasasalamat, paggalang, ay itinataas ko po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Kristo. Ang biyaya nawa ay sumalahat sa mga nagsisibig sa ating Panginoong Kristo ng pag-ibig na walang pagkasira. Siya nawa. Maraming salamat po.